Ayan, so welcome back agad. Hindi ko pa nababarahan eh. So, ang next ko naman na ituturo is yung sa kabang likod ko is yung ano naman, yung tawag dito, pagkuha ng range ng third side. Okay? Kung naalala ninyo, ito yung may dalawang given strings lang. Example, we have, ano ba yun? 14 and 11. For example, sa triangle natin, ang given ay ito lang. So, in figure, gato ang itsura niya. Example, 14, 11, plus x. Yan. Okay? So, dalawang side lang ang given natin and hanapin natin ngayon yung value ng x. And actually, in solving this, hindi yung exact value ang makukuha natin, kundi range lang. So, when we say range, ayun yung mga possible na maging value niya. So, hindi yun exact, okay? So, possible lang yun. So, ngayon, paano natin isa-solve to? So, first, ilagay muna natin yung inequalities natin last time. So, ano ba yung inequalities natin dito? Yung x is less than a plus b but greater than a minus b. So, let's write. So, x is less than a plus b but greater than a minus b. Okay? So, nakuha. So, and then, paano na natin ngayon ma-identify yung mga variables na yun? So, yung a, ang sabi doon sa, sa theorem or sa corollary, ang a daw, a is always, yan, kung nakikita ninyo, a is greater than or equal sa b. Since magkaiba tong number na to, meron diyang mas malaki and meron diyang mas maliit. Ang sabi dito, a is greater than b. So, ang a, yung malaki. Ngayon, ang a natin is yung 14 kasi ayun yung mas malaki kaysa dun sa isa. And of course, yung b na natin is yung 11. Okay? Nakuha ba? Yung a lagi ang mas malaki. Yan. So ngayon, meron na tayong value ng a and b. Ang gagawin natin, substitute lang natin siya dito sa inequalities. Okay? Paano nga ulit ito basahin? X is less than a plus b but greater than a minus b. So bakit naging greater than yung basa ko dito? Kahit na less than symbol siya. Okay. Kapag ka ano kasi, kapag tatlo yung variables natin, so ito, as 1 lang itong a plus b, as 1 lang din itong a minus b, parang aswang no? Parang iisa lang itong a plus b, parang iisa lang din itong a minus b. Okay? So, parang isang variable lang siya. So, kapag tatlo yung pinagko-compare natin, okay, ang laging inuuna natin is yung nasa gitna. Okay? So, babasahin natin yan, x, pakanan muna, x is less than a plus b. And then, babalik ka sa x. Tapos, sasabihin mo yung word na but or pero. But greater than a minus b. Pakaliwa naman. Okay? So, again, yung symbol na less than, paano naging greater than sa pagkabasa ko? Kasi, guys, ang symbol na yan, kung saan siya nakatapat, ayun yung malaking numbers. Okay? For example, we have 7 and 9. So, when I say nakatapat, sa kanya naka-face yung symbol. Yan. So, sa kanya yung buga. So, nakaganyan siya. Okay? Yung buga or yung buka, rather, yung buka ng symbol is nasa 9. Kaya, ayun yung mas malaki. Okay? So, 9 is greater than 7. Nakuha ba? And 7 is less than 9. Tama. So, how about naman, kapag binaliktad na natin, 9 and 7, ano na ngayon magiging symbol? Yung buka ng symbol, pag ganito na, papunta na sa 9. Kasi ayun yung mas malaki. Okay? Nakuha na. Yan. Kaya, ang basa dito, x is greater than a minus b. Kasi yung symbol sa x nakaharap. Dito nakatalikod. Yung tusok ang nasa x. So, less than to. Okay?
So x is greater than a minus b. Okay na. So now let's proceed to the computation. So again, meron na tayong value ng a and b. Substitute na lang natin siya dito sa inequalities. Okay? So yung a natin is 14. Yan. Minus yung b natin na 11. Copy natin yung symbol and yung x, then symbol again, kinopya lang, and then a plus b na. So yung a natin again 14 and b natin 11. So 14 plus 11. Yan, solve na natin yan. So 14 minus 11 is equal to 3. Again, copy the symbols. 14 plus 11 is equal to 25. Ngayon, sinabi ko kanina, ang hahanapin natin is yung range. Okay? Ngayon, para makuha yun, ang gagawin lang natin is write R. It stands for range. Okay? And then, parenthesis. And kopyahin lang natin yung nasa magkabilaang value. So, 3. And lagyan natin ng comma, 25. So, ngayon, ayan na yung range natin. Okay? So, it simply means that yung value ng x is possible na sa pagitan nito. Okay? So, ganun siya. So, nakuha na ba? Okay, again, ang range lang natin is yung naging sagot natin dito sa a minus b and yung naging sagot sa a plus b. Okay? So, don't forget that a is always greater than b. Always greater than or equal b. Kasi pwedeng ang given ay dalawang 7. So, pareho silang equal. Okay? So, nakuha na. So, now, let us proceed naman sa another topic natin or subtopic, which is yung sa yan. Ay, naturo ko na pala ito kanina pag ni-name ng angle. Okay, so tapos na ulit tayo dito. So sa next topic na tayo, next video na. Bye guys!